Magandang araw po. Meron tayo ditong dalang halo-halong mga pakain sa mga alaga. Ayan na. Ito pang baboy, ito naman sa mga manok. Tapos dito naman, nandito na yung aming mga baboy na free range. So, yung ibang inahing baboy dun sa kabila na may pagpapakain mamaya. Ayan. Hello, Duday, Dada at si Dida. Kasalukuyan silang kumakain ng kasaba. Kasaba na may halong darak. No, konting feeds at yellow corn. Sa ngayon naman, grower feeds yung hinalo muna namin dito sa kanila kasi medyo maliit pa. No, although itong si Dida ay buntis na ito, pero medyo matagal pa yung mga anak. Kakasampa pa lang. Yung mga manok naman, mga kambing natin sa ganitong oras, sila yung lalabas na rin at medyo maaraw na. No, medyo nalitay ng konting pakain ngayon kasi maulan kanina. Andyan yung mga kambing, oh. May kambing din tayo dito, nakikisali rin sa pagkain yan. Ito yung isa sa pinakamatandang kambing namin, oh. Mapayat pero nabubuntis pa rin yan, oh. Nagbubuntis pa rin. Yung ibang kambing naman natin, andun. Ayan. Kain lang ng kain ng mga alaga natin diyan. So ayan, naka-free range tong baboy. Pagkatapos kumain ito, lumalabas yan sila dito. Open lang to. Ito, kainan lang talaga nila itong parte na ito. Lalabas yan doon. Tapos yung ibang mga baboy natin nandun naman sa kabila. So doon naman yung papakainin natin maya maya. So ayan, daling ko lang itong pakain nila. Lalagyan na lang ito ng tubig. Ito pang manok lang yan. Yan yung pang baboy. Nasa malaking lagayan. Yan. Ito naman yung bahay ng kambing namin, no? Yung mga kambing nandyan pa yung iba. Naalis na rin yung iba. Nandyan pa yung ilan sa mga kambing natin. Tapos dito may tubig. Yan, yung ibang manok ngayon wala na. Maalis na sila. Itong oras. So yan, nandito yung gripo natin. Hiwalay na natin itong para sa manok. Ayan. Lalagyan na lang ng tubig. Ito yung isang inahing baboy. Nilagyan mo na nating trapal dito. Ayan o, grabe siya makabungkal o. Kaya talagang pang free range itong mga baboy natin dito. Tapos nandito may broiler tayo dito. Ilan na lang to kasi naging pang ulam na rin natin minsan. O yan. Lagyan mo na natin pakain. Ako. Okay. Medyo natatapon pero walang problema. Ayan na nga oh. Nakikain na rin itong mga pabo dyan oh. Ayun yung mga broiler natin. Okay na yan. Okay. Takpan muna natin kasi meron tayong yan, yellow corn naman yung para talaga dito sa mga yan, mga manok natin dyan. Yung ibang manok wala dito ngayon. So sasabuyin na lang natin. Mamaya na natin. Inisip ko mamaya ako na pakainin pag dumating yung iba. Minsan kasi doon yan nakikigulo sa kuan eh. Pagpakain ng baboy. Yan. So bibigyan lang natin sila nito. Nang sakto lang muna. May manok pa din sa labas. May mga manok din doon sa labas. Oh. Muntik! Pinabuyan ko rin sila doon. May mga mailan-ilan na manok tayo dito. Ayan. So ayan, kaunti lang itong manok natin ngayon. Yung iba kasi wala dito. Mamaya ko nabibigyan yan sila pagka dumating na ibang manok. Ito muna dito muna to. Kasi makikigulo kasi yan pag marami na tayo ibibigay, makikigulo na yung iba sa pagpapakain ng baboy. Kaya minsan sinasabay din namin pagpapakain. So dito nakakain na, makain na, ongoing na.
May mga biik to, oh. Kasaba, pagkain niya. Hindi, kumusta? Yung may sugat dito. May isa dito may sugat. Ay, ini-spray ko din. Sa banda yun. So, yan lang yung ginagawa natin dito. Pag may mga sugat, minimintin nating isprayhan para ito. Ito siya, oh. Ayan. Sugat to, oh. Ay, pagaling na. Naapakan siguro to ng nanay niya. Ang ginagawa ko dito, in-spray ko yan. Pumili ako nitong wound spray. Dedek. Sprayhan ko lang to. Dedek. Yan o, sugat niya. Yan lang. Yan lang. Ayan o. Ayan, okay na yan. So mini-maintain lang natin isprayhan para hindi ko ano ng bakterya. Ano natin? No, ito, wound spray yung gamit natin para gumaling. Actually, matagal-tagal na yung sugat niya. Malalim kasi. Kaya tinutuloy-tuloy kong i-spray para hindi madali ng mga mikrobyo. Yung dito naman, mas pagaling na to nandito kasi matagal na to eh. Pero tinutuloy-tuloy ko pa rin. Kasi ito ano siya eh, no? Antibacterial, antifungal. Kaya i-spray natin. Ayan o, mga biik tinday dito. Tapos dito, nandito naman yung ibang mga biik natin kasama yung mga inahing baboy. Ayan. Oo. Mga cute na mga biik natin nandyan. Tapos maya maya naman papakawalan din natin to. Dadalhin natin tong mga baboy dun sa free range. Tatali natin sa ilalim ng mga punong niyog. Malakas na rin kumain yung mga biik ko. Tuwing gabi lang nilalagay namin sila dito para pag nagpakain ng umaga, nagpakain ng hapon, no, dito namin nilalagay itong mga baboy. At talagang napakasigla nga naman ito sa labas. So dito may mga natutulog. Pero pag nasa labas yan, sisigla, lakad ng lakad yung mga yan. Ayan. So linisin pa natin tong natin maya maya. Patapusin lang natin ito silang kumain. Hello. Ito may siyam na biik. Itong inahin na ito. Mga unang panganak pa lang ito mga biik namin. Ano yun, Ting? What happened to there? Ayun o, dito lang sa amin. Mga tsinelas na pupuno ng putik. Hello. Nasaan na yung may sugat dito? Hinahanap ko yung isang may sugat. Wanted. Yan, dati ang laki ng sugat nito pero ngayon pagaling na, magaling na. Ay, may bago. May sugat din to. Oh. Ha? O, dali lang. Ito. May bago may sugat. Dali lang dito. Yan no. Ano ba yan? Laki sugat mo, Dick. Ano no? May sugat siya. Yan kaya kailangan natin gawin dito. Kailangan natin obserbahan lagi. Kasi saan may mga sugat sila. Ito, kamusta mo na? Isang may sugat dati. Oh. Sana yon? Direk. Aba, gumaling na yata yung dati may sugat. Wala na talaga.
Hindi ko na makita yung sugat. Ito isang may bagong sugat naman. Two, 4, 6, 8. No. Ayan. Ay, isa wala na. Hindi na makikita yung sugat. Okay na siguro. Yung dito, okay naman sila lahat. Ito nandito, meron tayong 19 na biik itong nasa loob. So, sa labas, meron tayong 9 plus 8. So, 13, 14, 15, 16, 17, 17 na biik naman yung nasa labas. Ayan. Ito 19. Mga unang panganak pa lang ito nitong mga baboy namin. So, para naman ay napaka-productive. Ayan. Mga inahin lang, pag ganitong stage ng anak nila, medyo pumapayat. No? Pero babalik na naman ito pagka nagbuntis na naman. Babalik na naman muli yung kanilang mais na pangangatawan. Hello! Gusto man eh? Yan ating mga pig eh. Isang may sugat dati, hindi ko na makita eh. Feeling ko okay na yon kasi ang tagal na nun. Pero minsan tinatyaga ko pa rin isprehan kasi baka mamaya magkaroon ng bakterya. Ay lalala. Ayan o. Ito yung bagong kulungan ng baboy na ginawa namin. Ayan. Simple lang. Gawa sa kawayan. Ayan. Dito, pakita ko sa inyo. Ayan o. Ito yung bagong kulungan ng baboy na ginawa natin. Simple lang. Gawa sa kawayan yung palibot. Semento yung sahig. Ayan. Tapos kahoy. So, ayan lang. Simpleng bahay lang. Tapos mayroon yan sa gitna. Yung mga kawayan na yan, yung harang sa gitna. Para by batch. Kung halimbawa, isang batch dito, tapos isang batch dun sa kabila. Bali, dalawang batch ang kaya natin palakihin dito sa ating piggery na ito. So, itong mga inahin, ilalabas to dyan. Pagkatapos dito ang kumain. Para magbungkal yan ng mga lupa. Yun kasi kahiligan nitong inahin natin dahil galing sa free range sila. Mga nagbubungkal ng lupa. No? So, ayan, no? Yan yung ating simpleng mga alaga dito. So, ayan naman. Dito naman namin pinapakawalan itong mga baboy. No? So, dinadala natin dito sa ilalim ng mga puno. Yung mga biik nila yan, pakawala na. Tapos yung mga inahing baboy, nandyan na yan sa ilalim ng mga niyugan. Yan, nagliligo yan, nagabungkal. Ayan kasi yung natural dito sa mga baboy natin dahil sila ay galing sa free range. Dito isang inahin. Yung mga biik nila, andyan na, gumagala. Yan na, gumagala na sila kung saan saan. Yung mga biik natin nandito. So dito kasi kung ano-ano lang din yung kanila nagagawa. At nag-practice na nga rin niya magbungkal. Ito magaling na magbungkal yung mga biik natin. Ayan, nagabungkal din yan sila. Yan, kalat na yung mga biik natin. Yung iba naman nandun sa malayo. Ayan, total of 36 yung mga biik natin ngayon. Yan, meron tayo dito. Diyan. Ito. So ayan po, no. Yan yung update natin dito sa bukid. At ito na, kahit papano yung mga pinaghirapan natin ay ayan, may mga biik na tayo. At dahan-dahan na rin nating napaparami yung mga tanim natin na ipapakain sa alaga at maging ito mga alaga natin. So ayan, muli po. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching.